We have LTFRB Chairman Chofilo Guades III joining us via Zoom. Unang tanong po, Chairman, ilang porsyento na po ba ng mga jeepney driver at operator po sa inyo pong datos ang nakapag-consolidate na as of today? As of today po, we have 78.33% po sa buong Pilipinas ang nakapag-consolidate at sumama na po sa programa ng gobyerno sa modernization program. Yes, and of course, Chairman, ngayon ang simula ng 3-day strike ng mga tsuper. Ano po ang plano ng LTFRB with regards to dealing with these drivers? And ano po ang contingency plans natin kung tuloy-tuloy po ito? Sir, the strike is nothing unusual or peculiar sa amin po. We have been having a lot of this since the last 3 months. Almost every 2 weeks po may mga strike. So, the usual contingency plan, number 1 ho, is we monitor the areas where it is probably deemed critical. Yung mga areas po na probably these are piston-based areas like in Parañaque, Divisoria. And on these areas po, naglalagay po kami ng mga rescue buses in the event na kailangan po ng mga jeepneys or mga buses pagkulangin. But as of this time ho, I assure everybody that there is ample public transportation in the areas. Number 2, nag-deploy din ho kami ng mga PNP for possible breakdown in peace and order po. May mga areas kasi na itong mga hindi ho sumasalungat sa programa ng gobyerno ay naglalagay po ng mga spy, ng babato o nag-intimidate po ng mga ayaw sumama sa strike, which is one reason kaya po may mga jeepney na ayaw pumasada, hindi dahil sang-ayon sila sa strike, kundi natatakot po sila sa kanilang safety. On issues like this, we deploy the PNP to ensure po that there will be peace and order and to give protection to those jeepneys who refuse to join the strike. Okay, sabi po ng ilan sa kanila, no, ito pong mga nagpoprotesta na papasada pa rin po sila no, beyond April 30, kahit po magkahulihan na. Ano po ang masasabi niyo regarding that? Iginagalang po natin ang kanilang karapatan na pumasada po, but ang estado po ay meron ding batas na pinapatupad. What we will do is we will send them a notice po, a show cause notice doon sa mga pumasada beyond April 30 at hindi ho sumama o sumanib sa programa ng gobyerno. And then we will ask them to explain. And then if they will not have any good explanation po, the next time we're going to see them on the streets, we are going to apprehend them, we're going to impound their motor vehicles. But initially po, we will casually remind them, we will give them a show cause order as a matter of due process. And if after everything has been exhausted, that will be the time that the state will enforce its law and will impound them kung ayaw ho nilang sumama sa consolidation. Chairman, dagdag ko lang po para po mas malinaw po sa ating mga kababayan, paano po natin ma-identify, ma-differentiate na ito pong jeepney ito ay nag-consolidate versus dun po sa hindi po sumasali sa consolidation kapag nangyari na po itong panguhuli? Sir, ma'am, meron po kaming mga nire-require sa mga nag-consolidate ng jeep na ipaskill po sa mga sasakyan po nila, sa windshield po nila. And then randomly, we're going to check on these jeepneys po as they ply the route. I-validate namin kung yung nakapaskill po na mga notices po sa kanila is a proof of their consolidation. Otherwise po, pag wala sila noon, we will issue them a show cause order and pwede na hong ma-impound yung mga sasakyan nila as colorum. And if I may add po, ang penalty ng colorum is 50,000 pesos for the jeepney and 1 year suspension for the driver. Okay, Chairman, yung mga iba daw driver na mawawala ng trabaho, mapipilitan daw sila maghanap ng ibang hanap buhay. Mayroon ba tayong programa at least to help them find new work? Yes, of course, meron po tayong programa dyan.
kung napapansin po natin, itong mga jeepneys po na to, mga dalawang ruta po palagi. Dalawang shift po yan. May morning shift at saka may paron pong afternoon shift. Sa ating sistema po ngayon kasi, si Mamang Chuper, pag nakapagpamasada na siya at nakaboundary na, umuwi na po. So, there are times napapansin ho natin sa daan na tila ko konti yung sasakyan. Opo. On a modernized jeepney system ho, may pang-umagang driver at may pang-hapon na driver. Ang problema po ngayon ng mga kooperatiba, yung mga existing operators, isa lang ang driver niyan. So saan po kukuha ng driver pang-hapon? Yung mga hindi nag-consolidate po, yung mga driver noong mga unconsolidated jeepneys po ang kanila pong kukunin para mag-drive ng afternoon shift. In effect po, walang mawawalan po ng sasakyan kung ang pag-uusapan lang po is yung mga driver. Ang nagiging issue na lang po ngayon is the operator. Pag hindi ka nag-consolidate, wala kang masasakyan. Hindi ka nasasama sa program ng government, yun ho ang mawawalan ng kabuhayan. Linawin ko lang, Chairman. So for example po, yung mga hindi nag-consolidate, yung mga driver na ito are always welcome to join yung mga kooperatiba na may consolidation already and to drive for that cooperative. Of course, they are most welcome. In fact ho, as of now, nagkakaroon ho ng problema in a sense na itong mga kooperatibang to, kinakapos po ng driver. Kasi yung morning shift naman po, who took 8 hours, hindi po sila pwede nang magtrabaho ng hapon. Pagod na rin po. So they have to get an afternoon shift. Yan po kinukuha doon sa mga operators na may mga drivers. So at itong mga operators na to ay hindi nag-consolidate. Marami pong pangangailangan drivers sa ngayon. At Chairman, para lang po malinaw din po sa lahat, so come April 30, May 1, makakakita pa rin po tayo ng mga traditional jeepney on the roads, sa major roads natin. Ibig pong sabihin nito, hindi pa po tayo makakakita kaagad ng mga modern jeepneys. Parang proseso pa lang po ang ating makikita sa April 30, tama po ba? Ma'am, after April 30 po, ang ini-expect po natin makikita sa mga daan is not exactly modern jeepneys, but jeepneys who have already availed of the modernization program. This will still be the same jeepneys po na dumadaan sa mga kaligid, except that they are now consolidated as a cooperative or as a corporation po. When you refer to the modern jeepney po na nakikita po ninyo, that will come 3 to 4 years later on. Kasi po ang programa ng gobyerno, after you have merged yourself into a consolidated entity, we will still give you 3 years or at the most until 4 years para po kumuha ng mga modernized na sasakyan. Kasi karamihan po dun sa ilang mga jeepney drivers natin, ang isip po nila kaagad kapag nag-consolidate by May 1, dapat meron na sila mga bagong sasakyan, bagong jeepney, mga modern jeepney nila. Yun po yung parang feeling ko, yung messaging po natin, dun po nagkakaroon ng kaguluhan Tama po? Tama po, ma'am. Ang feeling po ng marami po, by May 1, dapat bago na yung sasakyan mo, yung prescribed na ng LTFRB na modernized jeepney, which is very, very far from the truth. First phase po ng modernization is merely po the consolidation of the existing jeepneys in a certain route. Halimbawa po, route number 1, example lang po natin is Espanya. Lahat po ng bumabiyahe riyan ay hinihimok po na magsama-sama po muna, and then the second phase would be fleet dispatching po, or para yun hong paglabas ng jeep. Hindi po sabay-sabay. Kung napapansin po natin ngayon, pag sabay-sabay po ang jeep, may mga jeepney na 3 ang sakay, 4 na sakay. Pag meron po tayong fleet dispatching system, paglabas ng jeep sa terminal, it's almost full. Ibig sabihin po na maximize po yung gamit ng jeep, na maximize po yung kita nila. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras sa LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Salamat po at mabuhay po kayo.